Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po, araw ngayon ng mga may alagang mga aso. Ayan, kaya flex ko lang po ang aking aso. Ayan, yan lang po nakalabas. Yung iba do po sa loob. So for today's video, BIDYOW, ngayon po nga po ay kaarawan ng aking pamangkin. At ito nga po kanina ay pumunta nga po ako ng palengke. Sabi ko nga bibili muna ako ng isda, diba? Ang dami po nilang mga sariwang isda kanina sa palengke. Kaya ayan nga po, pero isa lang po ang binili ni Inday. At ito nga po pala ang aking lulutuin ngayon. So for today's video, tayo po ay magluluto ng spaghetti. At ito na nga po, medyo nilagyan na nga po ni Inday sa kawali yung karne, yung kanyang mga sahog para po sa ating gagawing pagluluto ng pasta. Ayan, nilagay ko lang po yan, niluto ko nga lang po yan ng wala pong nilalagay ng kahit na anong mantika. At medyo may tubig pa nga po yan. At syempre, hinalo-halo ko nga lang po muna. Ayan, hanggat niluluto ko nga po muna yung karning giniling. So ayan, medyo ang aking flex ko lang po yung aking sandok na binili ko po yan sa palengke ng Tanay kahapon. Ayan, talagang tuwang-tuwa po ako kahapon sa palengke dahil ang dami pong mga ganyang sandok. O diba, natutuwa po kasi ako sa mga nagba-vlog na may mga ganyan pong sandok ang ginagamit. Sabi ko nga, ako nga po ay makagaya at ako makabili ng ganyan sandok. Ay nilagyan ko na nga po yan ng asin. Ayan, nilalagyan ko na po yan ng asin at saka nilagyan ko na nga po yan ng nor. O diba? Ito lang po talaga tuwing may birthday, ito lang po talaga niluluto ko, talagang ganitong spaghetti lang po talaga. Dahil ito lang po yung alam ni Inday na lutuin sa mga ganang okasyon pagpansit ay hindi ko rin po talaga alam. O di ba yan nga po yung aking sandok. Ay natutuwa po talaga ako dyan sa sandok ko kasi napaka-smooth lang po niya gamitin. Hindi po siya maingay sa kawali, hindi po kagaya ng ibang sandok. Kaya ayan sabi ko nga, talaga ganito ng sandok ang bibiling ko. At ito nga po ang aking mga sangkap sa aking lulutuin. At syempre sa kabila naman, ito nga po yung manok. Ayan, so medyo alam niyo na po kung ano po ang ating gagawing pagluluto dyan sa aking manok. May coke po yan, may suka, may toyo. Ayan. Mayroon din po yan pamintang durog po at saka ketchup. Ganyan po ako mag-marinate. Tapos binababad ko po yan ng 3 to 4 hours kasi po ang manok hindi po ganun kabilis kumapit yung lasa. Ayan, hinahalo-halo ko nga lang po muna. So, ganun po dapat kapag magbababad po tayo ng manok, dapat ilang oras po muna nakalagay sa ref kasi hindi po siya madaling kumapit yung mga sarsa na nilalagay po natin doon sa pagmamarinate ng manok. At syempre dahil isang nga lang po ang binili ni Inday na manok, ay na isda, ayan, sorry naman po. Ayan, isang isda lang po ang aking binili kanina sa palengke. Ayan, yung bangus nga lang po. At syempre ito nga po, itinabi ko na nga po yung aking kiniling na karne at kumukuha po ako ng mantika para magamit ko po siya sa paggigisa nga po ng bawang at saka sibuyas. Ang mga pagluluto ko po, mga natutunan ay galing po yan talaga sa ate ko nung malit pa po ako. Siya po kasi lagi ang kasama ko dati. Simula nung lumaki ako, ang ate ko po ang kasama ko. Ayan nga po, nilagay ko na nga po ang bawang at saka sibuyas. Ayan. Kasi po yung amo namin dati, mahilig po yung magluto ng ganyan pag may mga okasyon. Siya po ang nagluluto. So ako naman po, dahil medyo bata pa naman po ako, nakatingin lang po ako. Kaya nagtry na po ako na medyo may nagkakaedad na ako ng konti, nagtry na po ako ng magluto ng mga ganyan. At kapag luto-luto na nga po, ayan, yung sibuyas sa bawang, nilalagay ko na po yung hotdog. Kumbaga, niluluto ko rin po ito ng bukod kasama ng bawang at saka sibuyas. O, diba? Ganyan po kasi ang ginagawa. Nakikita ko dati nung maliit pa ako, ganyan po yung ginagawang pagluluto. Kaya no, habang ako'y nagkakaedad na, ay ginaya ko lang naman po. At syempre kapag luto na nga po yung hotdog, ay halo na po natin yung karne. Ay hinahalo ko nga lang po yan yung karne. Dahil nga po birthday ng aking pamangkin ngayong araw na ito, siya po ay 17 years old na. So ayan nga po, nagluto tayo ng mga ganyan. Pag may okasyon lang naman po talaga, saka nga talaga tayo magluluto ng mga ganyan po talaga ngayon. Dahil medyo may kamahalan na nga po ng konti talaga ngayon ang mga bilihin sa palengke o saan man tayo magpunta. Pero okay lang po yun. Kasi ganun po talaga, wala na po tayo magagawa kundi bumili. At syempre para mabigyan lang ang hilig para walang ligalig. Dahil minsan lang naman po talaga mag-birthday ang isang tao. At syempre ito na nga lalagyan natin ng asukal. Ayan, flex ko na naman po ang aking sandok. O diba, binili ko po talaga yan sa palengke kahapon, dalawa. At syempre nilagyan ko na nga po ng asukal para medyo magbalanse po yung asim doon sa aking sarasang gagawin. Kaya nilalagyan ko po yan ng asukal. Tuwang-tuwa po talaga ako dahil dalawang sandok nga po ang nabili ko kahapon sa palengke. Ayan. Kaya sabi ko kahapon na namimili ako, talagang bihira lang po ako makakita ng ganyan sa palengke. At syempre, habang ako'y nagluluto, ay marami akong ginagawa. Nakita nyo naman po ang aking alaga. Ayan, ang sarap ng tulog ng aking alaga. Alas 4 na madaling araw, gigisingin po ako niya para ipaghanda ang kanyang kakainin. O, ganyan pong alaga ako. At ito na nga po, at medyo okay na yung ating sarasay. Nilagay ko na nga po itong pasta. Ayan. Ayan, medyo hindi na po maraming sabaw. Kanina medyo marami po yung sabaw. Ayan, inilagay ko na nga po yung
pasta ng aking spaghetti. Yan yung handa ng aking pamangkin dahil gusto niya po ng ganyan, spaghetti. So pagbigyan po natin. Ayan na nga po, medyo maputla nga po ng konti yung ating spaghetti dahil parang kulang nga po sa sarsa. Pero okay na po yan. Yung pambahay lang naman po at kami-kami lang din naman po ang kakain. Konting spaghetti lang naman po ang niluto ko talaga. Halos kalahating kilo nga lang po iyan. At syempre pagdating nga po sa labas, ayan na nga po yung aming ulam. Ayan, may manok po ako, tsaka yung isda na pinakita ko po sa inyo kanina. Ayan, ayan, kumbaga yung lasa po talaga niya. Yan ang gustong-gusto nila sa akin kapag magmamarinate po. At syempre ang aking number 1 fan sa aking pagluluto, ayan ang pamangkin ko, ayan kumakain siya ng spaghetti habang nanonood. Yan, gustong-gusto niya yung mga ganyang spaghetti. Sabi ko nga, patikim nga ako. Basta ganyang mga matatamis dito sa bahay, talaga yung pamangkin ko yan, paborito niya yan, kagaya yung Graham. Dapat hati kami dyan, kaya lang ayan, kinuha niya na yung lagayan, hindi na ako binigyan. No? Ayan, di ba nanonood siya, tapos habang kumakain, ayan, oh, di ba, naubos. At ayan na, nagpalitan na nga kung sino ang magluluto, sino magtatapos ng pagluluto. Ayan, dumating nga si Surita. Ayan, siya na nga ang nagtuloy-tuloy ng pagluluto. At ito na nga po, kain na po tayo mga mare. Maraming salamat po sa biyaya. Sana lagi niyo po kami gagabayan at bibigyan lagi ng aming pang araw-araw na pagkain. At sa pamangkin ko, happy birthday ulit. Happy birthday. O, picture na. Tutay doon sa kabila, picture na. Saan ba? Saan ba? Dali ka na dito, Lala. Ano na? 1. O, picture na, picture. Birthday, happy birthday. Medyo na ano yung photographer nyo. Oh, ano, okay na ba? Okay na. Ako yung ganda ng kuha nyo dito. 1, 2, 3. Oh, isa pa. 1, 2, 3 yan. Oh, ayan na, okay na. Ano, dali na. Oo, Encel, tayo, picture. Matali ka naman. 1, 2, 3. Oo, dali na. Sino pa? Hoy, apat. 1, 2, 3. Ayan na, okay na. Oh, ikaw, matutay. Matali ka sa te. Kakain ka naman. 1, 2, 3. Okay naman yung kuya mo. Oh, daas sa pusa. Magulang. 1, 2, 3.